Hi, welcome back. So, gawin natin ngayon yung weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, and rising na Pisces para po sa March 17 to 23. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. At kung hindi nyo po alam kung ano po yung sun, moon, rising nyo, sa end po ng video, we have a link. Panoorin nyo po ito. Tandaan natin the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At for private readings po and spell works, message po kayo sa page natin. We have an admin tutulong po sa kanila. At for donations po, you can use the thanks button sa baba. Nagiging cat food yun eh. At invite ko rin kayo maging member ng ating channel by clicking the join button po. At magkakaroon kayo access sa ating extended readings and other perks. Pisces. So we have here is the sun and soulmate. Ay nako. May kanta, gusto ko yung kanta yung ano eh. Hindi ko balik kanta yung makapiright ako. Pero yung lyrics yun, it's just emotions taking me over. Tied up in sorrows, lost in my soul. But if you would come back, come home to me, darling. So, emotions is a very powerful and energy na meron tayo. Sabi nga nila, it's also the source of creation. The source of manifestation. Kasi 'di ba, yung mga tao na puro negative yung emotions nila, sila yung mga negative din yung life, 'di ba? Sila din yung maraming may sakit. People who talk about sickness tend to be sick, but yung mga tao na they have this positive attributes o andoon na they have good sets of emotion, kumbaga they are in control ng sarilang emotions. Kita mo, ang ganda din ng life nila, no? Parang, andun yung may certain na parang aura sila na na-attract din tayo. Kasi parang, sabi, kahit ako din naman, di ba? Ikaw ba ako? Ngayon, lumabas tayo para gumimik. Sino gusto mo kasama? Yung malungkot o yung masiyahin, di ba? It's a simple logic eh. We want those with, high level energy din. O yung good, positive energy. So, same thing with you. Nasabi sa'yo ng universe, you are the captain of the ship. You are the master of your soul. Ikaw yung mag-control. Ikaw yung mag-dictate. Yes, magkakaroon pag nasaktan tayo. Of course, hindi naman tayo tatawa. Okay, magkakaroon tayo na reaction. Those reactions are valid. Pero yung after nun, doon tayo magkakatalo-talo. Said after nun, bigla ka mananakit, bigla ka pang magwawala, magtatantrums, or andoon na you will try to be matured para kontrolin yun. Okay, ano ba yung dapat kong gawin? That will be a good action or word para i-address ko yung nangyari. I mean, yung meron akong friend nun, chika ko sa'yo, na may siniraan siya. Ako alam ko kasi hindi totoo. We talk, ang dami nagsasalita. I told her, quiet ka lang. Anything you want to vent out, sa akin mo sabihin. Huwag mo atakihin yung mga yan. Huwag kang pumatol doon sa pagiging one-sided nila. Talk to me if you need me. Yun yung ginawa niya. Eventually, she kept her silence, and eventually, ayun, lumabas yung totoo. Wala siyang ginawa. And yung mga tao, iba doon nagkaayos na sila. Pero andun na kasi yung parang nag-distance na siya. And I understand. Actually, it's a matured thing to do para sa kanya kasi pinoprotektahan na niya na yung inner peace niya. Now, yung crossing mo kasi the hangman and mending. Okay. So, ganito siya ha, Pisces. Since sa lahat kasi ng zodiac sign, you are the one in babad talaga sa tubig. Emotions is both your blessing and also your curse. Ano na pinapala sa'yo ng universe na always look deep. Ano ba yung mga bagay na pwede kong ayusin sa sarili ko? You need to also, actually siguro, part ng culture natin, ang hirap tayo makatanggap or manghingi ng feedback. Parang, minsan kahit gusto natin sabihin sa isang tao na hindi bagay sa kanyang suot nila, hindi natin magawa. Kasi natakot tayo yung risk of offending them. Sometimes yun yung kailangan natin eh. In pursuit of the truth, para mahanap natin yung tama,
makakuha natin yung katotohanan, kailangan maging discomfort tayo. Kailangan na medyo maging alinlangan tayo. Kailangan na medyo hindi natin magustuhan yung nararamdaman natin. So, yun yung isang struggle mo din. Ano ipa-prioritize mo? Yung discomfort, pero andun yung totoo that will help you grow and mature, o andoon na okay naman, pero andoon yung point na parang alam nyo na hindi tama yung ginagawa nyo, or hindi totoo yung emotions nyo o yung pinag-uusapan nyo. Kasi at the end of the day, ako, personal take ko, mas pipiliin ko saktan mo ko kasi nagsabi ka ng totoo kaysa pasayahin mo ko sa kasinungalingan. Your desire card is the world and to be fair. Well, in a way, kahit sino naman din ako, kahit ako din, gusto ko talaga pantay, balance yung mga bagay-bagay. Parang alam mo yun yung mga tao na kailangan karmahin, kasi yung karmahin na sila, yung mga tao na kailangan i-bless, they should be blessed. Well, actually, that's in progress right now. Nakakatuwa lang kasi yung energies right now na kinokorek na ng universe yung mga maling information, ina-expose na ng universe yung totoo, tapos yung mga tao na who are trying to, who are in power, makikita natin talaga kung sino talaga yung who are those really who have that genuine power na binibigay ng universe. Ano na, with the shift na nangyayari, yes, there will be a lot of discomfort along the way. Andoon na hindi natin na magugustuhan yung mga pwedeng outcomes, at magugustuhan yung mga pwedeng mangyari. But at the end, it is necessary. Kasi, with the card of to be fair, para mailagay yung tama, kailangan may mga ayusin. Para sa timbangan, di ba? Pag hindi siya pantay, may kailangan kang ibawas or may kailangan kang idagdag. And that will disrupt a lot of things. Akala natin na yun yung balance, hindi. Once the universe is the balance, may kita mo madaming pwedeng mag-fall around you, may mga tao na ma-expose, and the whole 9 yards. At maraming pa-victim. Mapusta ako doon. Now, your foundation, we have here is the 9 of Wands, tsaka Peace. Ayun nga, you need to risk na minsan makasakit ng tao. Meron yung term na choosing the lesser evil. Yun nga, po yun yung option mo sa dalawa. Happy sa kasinungalingan or masaktan sa katotohanan. Which is important? Which is better para sa'yo? Ano yung pipiliin mo? Kasi you will risk that in order to find peace, talagang maraming i-risk. In order to find yung point of compromise, maraming kailangang talagang ilalaban. Para mahanap yung gitna, talagang may mga bagay na kailangang isantabi. May mga bagay na kailangan i-consider na hindi natin kino-consider before. So, andoon na talagang it will be a check and balance para sa'yo. Kung ano ba, sabihin ko ba sa kanya, hindi bagay yung damit niya kasi mukha siyang caterpillar na busog. O sabihin ko lang okay niya kasi napaka-sensitive niya. So, yun yung mga bagay na kailangan mong bigyan ng or matutunan on your end as a lesson. It may be hard, pero kailangan Now, in the past kasi, we have here is the Queen of Swords and the Truth Be Told. Well, sugarcoating, minsan kailangan din siya, but not all the time. Minsan kailangan siya kasi may mga tao overly sensitive. Pero minsan kasi kailangan bigyan natin sila ng hard truth. Andun kasi na siguro kaya hindi naging maganda yung nangyari before nung nagsabi ka ng pawang katotohanan, yung talagang mabigat na katotohanan is because andoon your emotions is masyadong evident. So, andito yung point na sinasabi sa'yo ng cards mo, don't let your emotions get the best of you. Again, ikaw yung master ng ship, ikaw yung captain ng soul,
Ikaw dapat yung nagte-take over sa emotions mo, hindi yung emotions ang nagte-take over sa'yo. Now, the possible future na ikaw we have here is the Three of Cups and round and round. Well, siguro, sabihin natin na, try mo pa mag-take ng risk. Baka makuha ko pa sa ganon. Baka pwede pa siya magbago or ma-change yung mga bagay-bagay if I'm going to still continue doing yung ginagawa ko. Ito yung point dun hindi nga gumagana for the longest. Oo, sabihin natin, ilalaban mo. Gumana dati. Dati yun. Things are changing. We are evolving. Nag-upgrade din tayo along the way. So, our approaches should also change. Yes, andun, the message is the same. Pero yung approach, nagbabago yun. Hindi siya one size fits all. So, kung nakaka-resonate ka sa reading natin, invite kita mag-click ng join button to become a member para magkaroon ka ng access sa ating extended readings. But for now, tuloy natin yung reading mo to. Your physical environment, meron tayong the Empress and flexibility. Well, nandoon na bilang natin na you're trying to understand people, kung ano yung pinagdadaanan nila. Pero kasi, naiintindihan din kita, may limit talaga yung natin, understanding namin. May limit din yung pasensya natin. Aabot tayo sa punto na hindi na natin sila mag-gets. Aabot tayo sa part na medyo mawiwindang tayo na, ano ba? Ano gusto mo talagang mangyari? Maintindihan pa natin talaga, sabi natin kung buntis nagkikrave ng mga food, tapos mamaya ayaw. That's understandable. Pero yung mga, yung mga nag-iinarte, hindi ko rin sila gets. Minsan parang, nasabi niyo, leave me alone. Tapos pag binigay mo yung space, ba't po kayo iniwan? Ano ba talaga? Ano ba talagang gusto? Hindi kita gets. Yung parang, ano bang drama mo talaga? Parang, pero pag tinanong mo sila din mismo hindi na alam. So that's one thing that you also need to understand. At this point, mahirap talaga umintindi ng iba. Pero this time, sabi nilang yung emotional environment, the hero fun, tsaka never-ending story. It is noble, parang maganda na try natin intindihin yung iba. Pero mas importante ngayon, intindihin mo yung nararamdaman mo din. Kontrolin mo yung sarili mong emosyon. Kasi importante rin siya. It's hard na ma-involve sa emotions ng iba kung yung sarili mo emotions hindi mo rin makontrol or hindi mo rin maintindihan. Alam mo yung tipong para kang lifeguard na nag-save ka ng taong nalulunod pero ikaw mismo hindi ka rin marunong lumangoy. Ay, good luck. Pareho kayong hihilain pababa. Pareho kayong lulubog. So, andoon na, you need to train yourself. Yes, andoon na parang may big heart ka na gusto mong extend yung kamay mo na matulungan mo iba. Pero, paano ka? Diba? Kung hindi mo nga kaya pandalhin yung sarili mo emotion, then you're going to help other people. In a way, disaster yun. Kasi parang pwede magsakit. It's just, I'm sorry sa term, pero it's just like the blind nga, leading the blind. Magkakaproblema lang din kayo. So, better muna na medyo ayusin natin yung sarili natin. Kasi magpapadala ng help yung universe Pero kung ando na masyado malaki yung heart mo, wala na masama if we're going to include them in our prayers sa manifestations natin. While you are busy also working on your own emotions. Yung hopes and fears mo kasi minsan, ito, the Knight of Swords tsaka Orphan. Itong cards na ito pinapakita kasi din sa akin na you're wanting na to go back to the past. Parang may mga bagay about your past na gusto mo i-heal, gusto mong bigyan ng pansin. Yung sinasabi lang, healing the inner child. Tama naman siya. Kasi, yung mga traumas, yung mga pains na hindi na-heal, yung mga sugat from the past, hindi, yun yung hahatak sa atin, yun yung pipigil sa atin to move forward. And you are right in choosing that. Tama na naman yun.
Pero hindi, ayun, with the card of the orphan, hindi naman kailangan na sobrang mag-isa ka habang ginagawa mo to. Keep in mind that you can also solicit help from other people. Keep in mind na you can also obtain assistance from other people. Tandaan mo na meron ka ding pamamaraan para mas maging connected kayo in healing with your past. Now, your possible future is the Seven of Pentacles tsaka Chopwood. Interesting yung possible future. Kasi may gagawin ka na, or may gagawin kayo na may tinatawag yung healing yourself through others. Sa pamamaraan niya ng healing. Yung mga tipong, example yung magulang na hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. Parang pipilitin nila yung mga anak nila ang makatapos, magkaroon ng magandang buhay, na parang nakita na rin na nila yung fulfillment ng mga pangarap nila sa pamamagitan ng buhay ng mga mahal nila, which is yung target mo din. Andoon na ipipay it forward, parang you have this mind na, ay baka hindi ko na magawa to, or kasi kulang na ako sa oras, I have a lot of responsibility. So, ang gagawin mo naman, ipapasa mo yon para sa iba. Siguro yun yung sinabi ko din yun sa nanay ko. Anong bang pangarap mo ngayon? Sabi ko, maging mayamang tito para sa pamangkin ko. Para yung mga napagdaanan natin before, hindi niya maranasan. That's nice for you to do. Pero, ano ba yung mga actions na gagawin mo for that? Kasi with this Chopwood, may mga babaguhin ka eh. Check natin yan sa extended reading mo. May course na tayo para dyan. At para ma-access mo extended readings, i-click mo yung join button sa baba. The readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago ka, subscribe, like, and share. For private readings and spell works, message kayo sa page natin. May admin tayo tutulong sa inyo. And for donations, you can use the thanks button sa baba. So maraming salamat, Pisces. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At hope magkita tayo sa extended reading. Mula po din sa Dominican Hill and Baguio City. Have a great day and I'll see you very soon.